Ginoo, magiging diretso ako sa inyo. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang simulan kong magdagdag ng isang kutsarita ng isang kakaibang sangkap sa umaga kong tsaa. At pagkalipas lang ng 2 linggo, halos pakiusapan na ako ng asawa ko. Natigilan ko raw. Hindi dahil nag-aalala siya sa kalusugan ko, hindi iyon ang dahilan. Ang sabi niya, sobra-sobra ang enerhiya mo. Hindi na kita masabayan. Doon ko napagtanto na parang na-discover ko ang isang bagay na talagang kakaiba. Isang bagay na dapat alam ng bawat lalaking lampas 60. Ako nga pala si Dr. Majit Kera. Espesyalista ako sa kalusugan ng kalalakihan at isang urologist na may higit 30 taon ng karanasan. Sa lahat ng panahong iyon, tumutulong ako sa mga lalaki na mabawi ang sigla, kumpiyansa at dating lakas ng hindi umaasa sa kung ano-anong tableta, kemikal o pangakong walang patunay. Sa mga dekada ko sa practice, paulit-ulit kong napatunayan. Ang pagtanda mismo ay hindi sumisira sa pagkalalaki. Ang totoong sumisira ay ang pagpapabaya sa sarili. Iyon ang tunay na kabalintunaan. Marami sa mga lalaki ang kumbinsido na hindi na maiiwasan ang pagkahina. Tinatanggap nila ang pagkapagod, kawalan ng motibasyon, at mabibigat na umaga na parang normal lang. Pero nang simulan ko lang haluin ang isang kutsarita sa tsaa ko, biglang tumugon ang katawan ko na para bang bumalik ako sa edad na 25. Iyong simpleng kilos na yon ay parang nagpaandar ng isang biological switch sa loob ko. Isang switch na akala ko matagal nang nawawala. Sa video na ito, ikukuwento ko ng detalyado kung ano ba ang nasa likod ng kutsaritang iyon, paano ito nagwo-work sa katawan, at kung bakit nakakatulong ito ng natural para maibalik ang metabolismo, enerhiya, at tamang balance ng hormones, nang walang stimulants at walang kung ano-anong gimmick. Totoo, siyentipikong basehan, at natural na pagpapanumbalik ng sigla. Kaya manatili kayo rito. Sa ilang sandali lang, malalaman ninyo kung bakit napakalakas ng epekto ng munting ritual na ito tuwing umaga. Sobrang halata na mismong asawa mo ang unang makakakita ng pagbabago. At baka pati siya ang magsabi, pwede bang hinaan mo ng kaunti? Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na ngayon. Pindutin mo rin ang bell icon para hindi mo mamiss ang lingguhan kong payo. Lalo na para sa mga lalaking higit 60 na gustong manatiling malakas, masigla, at puno ng buhay. Kung nagugustuhan mo ang napapakinggan mo, maglagay ng numero 1 sa komento. Kung hindi naman, ilagay mo ang 0 at sabihin mo kung anong payo ang gusto mong madinig sa susunod. Ngayon, bago ko ibunyag kung ano nga ba ang espesyal sa kutsaritang ito, balikan muna natin ang ugat kung bakit maraming lalaking may edad ang nagigising tuwing umaga na parang pagod agad. Dahil kung hindi maaayos ang nangyayari sa katawan mo tuwing umaga, walang anumang suplemento o sekretong sangkap ang kayang maibalik ang lakas at kumpiyansa mo. Ang unang problema sa umaga na madalas hindi pinapansin ng karamihan ng mas nakatatandang lalaki ay ito mismo. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, milyon-milyong lalaki ang tahimik na nakaupo na may hawak na kape o tsaa. Umaasang ibabalik ng unang higop ang dating sigla. Naiintindihan ko yan. Ako mismo dumaan diyan. Gigising kang pagod kahit buong gabi ka namang natulog. Mas mabigat ang katawan kaysa dati. Mabagal gumalaw ang isip. Sinasabi mo sa sarili mo, konting warm up lang to. Pero sa loob-loob mo, alam mong may mali. Ang dating makina sa loob mo, na dati umaarangkada, ngayon parang mahinang humuhuni na lamang. At hindi lang ito simpleng pagod. Ito ay purong biyolohiya. Pagmulat mo ng mata, naglalabas ang katawan mo ng cortisol, ang pangunahing stress hormone. Noong bata ka pa, ang umagang pagtaas ng cortisol ang nagbibigay ng lakas at motibasyon para kumilos. Pero habang tumatanda, dahil sa stress, puyat, pag-aalala at mga pagbabago, nagkakagulo ang sistemang ito. Sa halip na mabilis na pagtaas at pagbaba,
nananatiling mataas ang cortisol ng matagal. At dahil dito, nabablock ang testosterone, ang hormone para sa lakas, focus at pagiging masigla bilang lalaki. Isipin mo ang isang siso. Kapag mataas ang cortisol, bumababa ang testosterone. Kaya marami ang nagsasabi sa akin, "Doc, hindi naman ako depressed, pero parang hindi ko na makilala sarili ko." At totoo yon. Nagbabago talaga ang chemistry ng katawan nila. Ang mataas na cortisol ay nagdudulot ng pagkabagabag, iritabilidad at kalituhan tuwing umaga, habang ang mababang testosterone naman ang nagpaparamdam ng pagmamaliit sa sarili, kawalan ng gana, at pagkawala ng dating sigla na nagpaparamdam na parang dati kayang-kaya mo ang buhay. At dito, pumapasok ang paulit-ulit kong nakikita sa napakaraming lalaki. Nagiging automatic reaction nila ang pagkuha ng pinakamatapang na kape. Umaasang ang caffeine ang magbabalik ng sigla. Oo, mabilis ang epekto. Pero sabay nito, lalo pang tumataas ang cortisol. Ang katawan mo, imbes na makaramdam ng lakas, Nararamdaman ito bilang stress. Habang tumatagal, napapagod ang adrenal glands, bumabagal ang metabolism at nagiging parang roller coaster ang araw. Mga biglang taas at biglang bagsak ng enerhiya. Ang kabaligtaran naman, ang wala talagang ginagawa. Umuupo lang na may hawak na tsaa, nagbabasa ng dyaryo o nag-i-scroll sa telepono, umaasang babalik ang sigla. Pero ang problema, kung walang tamang signal, bumabagal ang metabolism. Tumataas ang blood sugar. At nagsisimulang mag-ipon ng enerhiya ang katawan imbes na gamitin ito. Para itong kotse na naka-on, pero nakapark lang. Umiikot ang makina, nauubos ang gasolina, pero walang pag-usad. At dito nakatago ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Ang umaga ang oras kung kailan sobrang sensitibo ng katawan sa anumang signal. Ang unang 30 minuto mula paggising, parang biological gear system. Ang mga ginagawa mo rito ang nagtatakda ng takbo ng hormones mo para sa buong araw. Maaari mong itulak ang katawan na kumampi sa'yo o hindi mo namamalayang itulak ito pababa, tungo sa stress, pagod, at imbalance. Naalala ko ang isa kong pasyente, retiradong piloto na si Jack. Dumating siya sa akin na sobrang frustrated. "Doc," sabi niya, "maaga akong natutulog, naglalakad tuwing umaga, pero pagdating ng tanghali, parang drained na drained ako." Nagpa-lab test kami. Sobrang taas ng cortisol niya, sobrang baba ng testosterone. Hindi siya tamad, hindi rin siya may sakit. Ang katawan niya lang, tuwing umaga, nakaset sa stress mode. Nang bahagya naming baguhin ang umaga niyang routine, isang simpleng pagbabago lang, makalipas ang ilang linggo, para siyang muling nabuhay. Bumalik ang sigla, linaw ng isip at pakiramdam ng pagiging mas alerto. Siya mismo ang nagsabi na iyon daw ang tunay na pagising niya. Kaya mahalaga ang inyong umagang tsaa, higit sa inaakala ninyo. Ang idinadagdag ninyo rito, hindi lang basta panlasa o nakasanayang hakbang, ay isang signal na ipinapadala ninyo sa katawan sa mismong unang higop. At ang signal na yon ang nagtatakda kung paano ang magiging pakiramdam ninyo sa susunod na 16 na oras. Kapag nagawa ninyong pakalmahin ang cortisol at sabay mahinahon na ma-activate ang metabolism, unti-unting bumabalik ang balanse. Yung balance na maraming lalaki ang unti-unting nawawala sa paglipas ng taon. Madalas nang hindi nila alam. At dito nagsisimula ang tila magic. Hindi dahil kailangan ninyong talikuran ang caffeine o uminom ng mas maraming tsaa. Ang mahalaga ay kung ano ang idinadagdag ninyo sa tasa. Isang kutsarita lang ng tamang sangkap ang maaaring mag-trigger ng isang internal switch na kayang gawing mula sa antok na umaga, patungo sa tuloy-tuloy na enerhiya, kalmadong focus, at isang pakiramdam ng muling nabubuhay na lakas bilang lalaki. Kaya talakayin natin kung ano ang sangkap na ito at kung bakit sinasabi kong
Kaya nitong pagandahin, hindi lang ang umaga ninyo, kundi pati ang pangkalahatang pakiramdam ng inyong lakas bilang lalaki. 2. Ang lakas ng umagang ritual. Kapag nakakausap ko ang mga lalaking lampas 60, lagi kong tinatanong sila ng isang simpleng tanong. Paano mo sinisimulan ang umaga mo? Karamihan ay nagkikibit balikat at sumasagot. Umiinom ako ng kape, nagbabasa ng balita, at umaasang magiging maayos ang araw. Hindi nila alam na ang unang mga minuto pagkatapos magising ay tila isang napakalakas na window of opportunity na ibinibigay ng mismong katawan nila. Alam ninyo, ang umaga ay hindi lang oras ng paggising. Isa itong biological control center. Ang mga signal na ipinapadala ninyo sa katawan ninyo sa loob ng unang 30 minuto mula paggising ay malaking bahagi ng paghubog kung paano gagalaw ang hormones, metabolism, at antas ng enerhiya nyo buong araw. At ang totoo, karamihan ng mga lalaki ay hindi sinasadyang nagpapadala ng maling signal sa katawan. Nang maunawaan ko ito mismo, nagbago ang lahat. Sa loob ng maraming taon, pare-pareho lang ang routine ko. Pagbangon, hawak agad ang telepono, iinom ng matapang na kape, at diretso sa trabaho. Gumagana ako, pero hindi ako nabubuhay. Hindi ako tamad, pero hindi ko rin ramdam ang tunay na sigla. Isang umaga, naisip kong subukan gawin sa sarili ko ang matagal ko nang sinasabi sa mga pasyente. Simula ng araw ng may pagkamalay, pinalitan ko ang pagmamadali ng isang ritual at may nangyaring kakaiba. Para bang nag-iba ang kulay ng araw. Hindi na tumatalon taas baba ang enerhiya ko. Naging steady, kalmado at kumpiyansa. Naging malinaw ang isip na wala ang bigat ng stress at ang katawan ko ay parang unang beses sa maraming taon na nakaramdam ng totoong harmony. Iyan ang tunay na lakas ng umagang ritual. Hindi lang ito tungkol sa iniinom mo, kundi kung anong mensahe ang ipinapadala mo sa katawan sa pamamagitan ng mga kilos mo. Kapag sinimulan mo ang umaga ng may pagkamalay at may tamang natural na sangkap, tumutugon ang katawan. Para kang nagsasabi sa hormones mo, ligtas tayo, malakas tayo, handa tayo para sa araw. Ang simpleng mensaheng iyon ay nakakatulong para bumaba ang cortisol, maging mas steady ang blood sugar, at payagan ang testosterone at dopamine, mga kemikal na may kinalaman sa enerhiya at motivation na tumaas ng natural. Para itong biological switch na nagsasabi, ako ang may hawak ng araw na ngayon. At nagsisimula ang magic kapag nagiging bahagi na ito ng routine. Paulit-ulit ko nang nakita kung paano nagbabago ang mga lalaki sa simpleng pag-transform ng kanilang unang tasa sa araw mula sa isang source ng kaba dahil sa caffeine into isang kilos ng pag-aalaga sa sarili. Isipin ninyo ito. Sa halip na agad kumuha ng kape, umuupo kayo sa tahimik na lugar, humihinga ng malalim, at nilalagyan ninyo ng isang kutsaritang espesyal na sangkap ang tsaa. Nakikita ninyo ang pag-angat ng mainit na singaw. Umuubos kayo ng isang dahan-dahang unang higop at nakukuha ng katawan ang signal ng kalmadong lakas. Ilang minuto lang, may nararamdaman na kayong pagbabago. Enerhiya na walang kaba, siglang walang pagmamadali, at focus na walang fog. Maraming beses ko nang nakita itong tumulong sa mga lalaking akala nila tapos na ang panahon nila para muling makaramdam ng kabataan. Pagbalik nila pagkatapos ng ilang linggo, sinasabi nila, "Dok, hindi ko alam kung bakit, pero mas magaan ako, mas malinaw, mas buhay kaysa sa mga nakaraang taon." At hindi ito milagro. Ito ay natural na reaksyon ng katawan kapag maayos ang ritmo at rutina nito. Ang mismong ritual ng paglikha ng umagang routine ay nakatutulong sa utak, nakababawas ng tensyon, nakapagpapakalmang muli ng tibok ng puso, at naghahanda sa metabolism para gumamit ng enerhiya imbes na mag-ipon nito. Ito ang kaibahan ng basta paghabol sa araw
at tunay na paghawak nito. At marami ang hindi nakakapansin nito. Nagiging something na inaabangan ng katawan ang ritual, pero sa healthiest na paraan. Kapag kinikilala ng katawan ang umagang katahimikan, hinahanap-hanap na ito. Nagigising ka na may inaasam-asam, hindi dahil sa caffeine, kundi dahil nararamdaman mong parang bumabalik ka sa sarili mo. Hindi ka na nakikipaglaban sa pagod. Pinapakain mo ang sariling sigla. Kaya sinasabi ko sa bawat lalaki lampas 60, ang una mong tasa sa umaga ay maaaring magpahina sa'yo o maaari nitong tukuyin kung sino ka sa buong araw. Nasa iyo ang pagpili. Ang ritual ay parang restart button na matagal nang hinihintay ng katawan mo. At ang pinakakahanga-hanga dito, hindi mo kailangan ng malaking pagbabago sa buhay. Nagsisimula ito sa isang simpleng hakbang, yung mismong isang kutsarita na sasabihin ko ngayon. Dahil ang isinasabay mo sa tasa na iyan ay maaaring maging munting apoy na makakapagpaalala ng siglang inakala mong inagaw na ng edad. 3. Ang unang kutsarita, ang maca root powder. Noong unang marinig ko ang tungkol sa maca, aaminin kong medyo duda ako. Marami na akong taon na ginugol sa pag-aaral ng hormones, metabolism, at male vitality. Kaya nang sinabi ng isa kong pasyente na naglalagay siya sa tiyan ng isang tinatawag na Peruvian ginseng at pakiramdam niya parang bumata siya ng 20 taon, ngumiti lang ako ng magalang. Pero tahimik kong itinabi ang pag-aalinlangan ko. Pero nang ang pangatlo, pang-apat at pang-5 lalaki ay nagsabi ng pareho, mga lalaking nasa 60 na nakararanas ng pagkapagod, pagbigat ng loob at pagkawala ng sigla, na curious ako, sinubukan ko, at aaminin ko, nagulat ako sa personal kong karanasan. Ang maca ay hindi milagrosong gamot. Isa lang itong simpleng ugat na tumutubo sa matataas na bahagi ng Andes, isang lugar na napakalupit ng klima, kaya tanging pinaka-resilient na halaman lang ang nabubuhay. At doon siguro nanggagaling ang natural na lakas nito. Parang ipinapasa niya ang tibay na yon sa sino mang umiinom nito. Nang una kong ihalo ang isang kutsarita ng gelatinized maca powder sa umagang tsa ko, hindi naman ako umasa ng kakaiba. Medyo earthy ang lasa, parang mani, may banayad na tamis, parang caramel ng kaunti. Pero pagkalipas ng ilang araw, napansin ko ang maliliit pero malinaw na pagbabago. Nagigising akong mas maaga sa alarm, mas maliwanag ang isip, at yung parang makapal na pagod na nakabalot sa umaga ko, unti-unting naglalaho. At halos sabay-sabay, narinig ko rin itong sinasabi ng mga pasyente ko. Dok, hindi ko alam kung anong nangyayari, pero parang bumabalik ang dati kong pakiramdam. At ito ang dahilan kung bakit para sa marami, may nakikita silang positibong epekto dito, batay sa kanilang sariling karanasan. Maca ay hindi naglalaman ng mga hormone, pero nakikipag-ugnayan ito sa sistemang kumukontrol sa paggawa ng mga hormone, ang hypothalamic pituitary adrenal axis o pinaikling HPA axis. Para itong command center kung saan nag-uusap ang utak at ang katawan para magpasya kung gaano karaming testosterone, cortisol at DHEA ang kailangan gawin. Habang tumatanda tayo, at dahil na rin sa stress at paglipas ng panahon, nababago ang balance ng sistemang ito at nagsisimula itong magpadala ng maling signal sa katawan. Ang maca ay tumutulong ibalik ang maayos na komunikasyon para muling makapag-regulate ang katawan ng natural. Ang resulta? Hindi ito biglaang pagsirit o artipisyal na pagtaas. Ito ay tunay na balancing estado. Ramdam mo ang lakas, kalmado at sigla. Hindi yung kaba o sobrang pag-excite. At may malalim na psikolohikal na aspeto dito. Kapag nagsimulang maramdaman ng isang lalaki ang mabining pagbabalik, yung kalmadong morning confidence, yung linaw ng pag-iisip, yung muling pag-usbong ng pagnanais, nagbabago ang takbo ng buhay niya. Isa sa mga pasyente ko, isang 64 na taong retiradong propesor ang nagsabi sa akin,
Para bang naalala ng katawan ko kung paano maging ako ulit. Ikinuwento niya na mas maaga na siyang nagigising, may gana gumalaw, lumabas, at maging mas malapit sa asawa. Hindi dahil sa pagyayabang, kundi dahil muli niyang nararamdaman na buhay siya. At iyon ang pinakagusto ko sa Maka. Hindi lang nito inaayos ang hormonal balance, binabalik nito sa lalaki ang pakiramdam ng sarili, ang panloob na lakas at identidad. Para nitong ipinapaalala kung ano ang pakiramdam na buong-buo ka ulit sa sarili mong katawan. Karamihan sa mga lalaki, hindi nila namamalayang gaano karaming enerhiya ang nawawala sa kanila dahil sa kawalan nito. Hindi lang pisikal, pati emosyonal. Unti-unti nitong kinukuha ang sigla, ang saya sa maliliit na bagay, ang pagkamausisa sa buhay, pati ang koneksyon sa mga taong mahalaga. Unti-unting binabaliktad ng Maka ang prosesong ito, pinagigising ang katawan at isipan sa natural na paraan. Kung susubukan mo ito, mariin kong nirerekomenda ang gelatinized Maka powder. Handa na ito at tinanggalan na ng starch kaya mas madali itong tunawin ng katawan. Isang malapad na kutsaritang walang bunton, hinalo sa mainit na tsaa o kahit sa kape ay sapat na. Inumin mo ito araw-araw sa loob ng ilang linggo at mapapansin mo ang mga pagbabago. Mas malinaw ang pag-iisip, mas steady ang mood, mas magaan ang pakiramdam ng katawan. Magkakaroon ka ng natural na pananabik na kumilos. Hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo. Darating ang motibasyon ng kusa. At oo, mapapansin din ito ng partner mo. Enerhiya, saya, focus, babalik lahat sa paraan na hindi mo pwedeng ipagkamali. May ilang lalaki pang nagsabi na ang mga asawa nila ay pabirong nagtatanong, ano ba yung iniinom mo tuwing umaga? At doon naman talaga umiikot ang lahat. Hindi sa performance, kundi sa presence. Sa pagiging buo at gising sa sarili mong buhay. Pero paano kung ang umaga mo ay hindi lang tamlay, kundi may mas malalim? Hindi matapos-tapos na tensyon, di mapakaling tulog, at isang panloob na pagkapit na hindi bumibitaw? Dahil kung ang Maka ang nagbibigay ng apoy, may isa pang ugat na kayang pakalmahin ang bagyo. Iyon ang gusto kong pag-usapan. 4. Ang pangalawang kutsarita, ang pulbos ng ashwagandha. Kung ang Maka ang apoy na nagbibigay sigla, ang ashwagandha naman ang kalmadong pumoprotekta sa ningas. Natuklasan ko ito maraming taon na ang nakalipas habang pinag-aaralan ko ang Ayurvedic na medisina. Pero ang totoong lakas ng ashwagandha ay naintindihan ko lang nang ako mismo ang gumamit nito. Noong panahong iyon, pakiramdam ko ubos na ako. Sa pagitan ng trabaho, pag-aaral at responsibilidad sa pamilya, parang bumigay na ang katawan ko. Magaan na ang tulog ko, magulo ang isip, at kahit ang mahabang pasensya ko, na ipinagmamalaki ko, ay ubos na. Noon ko naalala ang sinaunang halamang ang pangalan ay literal na nangangahulugang lakas ng kabayo. At napakaangkop ng pangalan. Hindi ito kumikilos ng biglaan tulad ng caffeine. Hindi rin nito overstimulate ang katawan. Dahan-dahan nitong ibinabalik ang balanse na winasak ng stress. Nagsimula akong maglagay ng isang kutsarita nito sa umagang tsaa ko at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman ng maraming taon. Isang tunay na katahimikan. Hindi antok. Hindi pagiging walang pakialam, kundi malalim na panloob na kapayapaan na para bang nakahinga ng maluwag ang nervous system ko. Hindi ito milagro na instant. Darating lang ang araw na mapapansin mong hindi ka na lumalaban sa sariling katawan mo. Maraming lalaki na lampas 60 ang hindi namamalayang gaano sila nauubos ng chronic stress. Akala nila, bahagi na ng pagtanda ang pagod at iritabilidad. Pero sa katawan, mas simple ang paliwanag. Kapag matagal na mataas ang cortisol, bumababa ang testosterone. Hindi nakakabawi ang katawan, kaya unti-unti itong nanghihina. Ninanakaw nito ang lakas,
sira ang tulog, at unti-unting kinakain pati ang kumpiyansa sa sarili. Ang talino ng ashwagandha ay nasa kakayahan nitong putulin ang siklong ito. Para itong bumubulong sa katawan mo, ligtas ka. At kapag tunay na naramdaman iyon ng katawan, saka nagsisimula ang paghilom. Isa sa mga pasyente ko, si Richard, isang retired engineer, nasa 70 anyos, minsang nagsabi, "Pinatigil ng ashwagandha ang panginginig ng utak ko. Hindi naman dumami ang enerhiya ko, pero hindi ko na ito inaaksaya. At iyon ang tunay na nangyayari. Kapag hindi mo na inuubos ang lakas sa loob-loob mong stress, nagagamit na ng katawan ng enerhiya para sa totoong mahalaga, ang magpagaling, mag-isip, kumilos, mabuhay." Lumalagpas pa sa mood improvement ang epekto ng ashwagandha. Ipinapakita ng mga pag-aaral na nakatutulong ito sa pag-regulate ng blood pressure, pagpapabuti ng kalidad ng tulog, at mas mabilis na recovery ng muscles. Pero ang pinakakahanga-hanga para sa akin ay kung paano nito binabalik ang emosyonal na balance. Ang mga lalaking matagal nang nabubuhay sa iritasyon, pag-aalala, at pagkalupaypay, bigla nilang nararamdamang mas kalmado sila, mas nakatuon, mas may pasensya, para sa ibang tao at para rin sa sarili nila. At oo, ang mga asawa nila ang unang nakakakilala ng pagbabago. May ilang misis na pumupunta sa akin nang nakangiti at nagsasabing, "Doc, ewan ko kung ano yung binigay mo sa kanya, pero parang ibang tao na siya." May lasa ang ashwagandha na medyo earthy, may kaunting pait, at medyo malalim ang timpla. Gusto kong inihahalo ito sa maanghang na tsaa na may luya, turmeric at kaunting pulot. Hindi kailangang perpekto ang lasa. Ang mahalaga ay pinapaalala nito sa'yo, may ginagawa kang mabuti para sa sarili mo. Sinasabi ko palagi sa mga pasyente ko, bawat lagok nito ay maliit na pag-aaklas laban sa stress. Para kang muling kumukuha ng kontrol sa gulo ng modernong buhay, isang kalmadong paghinga sa bawat sandali. Bigyan mo ito ng 2 hanggang 3 linggo at mararamdaman mo ang pagbabago. Mas tahimik at mas malalim ang gabi. Mas magaan ang umaga. Magigising ka, hindi lang na nakapagpahinga, kundi tunay na na-recharge. At habang unti-unting nastatatag ang level ng cortisol, muling nakakabalik ang testosterone sa natural nitong ritmo. Ramdam mo ito, hindi lang sa enerhiya mo, kundi pati sa kumpiyansa. Kung paano ka tumutugon sa stress, kung paano mo hinaharap ang pressure, at kung paano mo nalalampasan ang bawat araw ng may gaan at malinaw na pag-iisip. Pero paano kung ang pangunahing problema mo ay hindi stress, kundi yung mabagal na pag-usad ng metabolismo? Yung halos hindi mo namamalayang pagdagdag ng taba sa bandang tiyan, yung biglaang pagnanasa sa matatamis, at yung bagsak na pakiramdam tuwing hapon na parang biglang nawawala ang konsentrasyon. Dito pumapasok ang susunod na kutsarita. Isang mainit at mabangong spice na kilala ng lahat, pero bihirang nakikitang isang makapangyarihang sangkap na kayang baguhin ang metabolismo at ibalik ang sigla. 5. Ang ikatlong kutsarita. Minute na Ceylon cinnamon. Kung may sangkap na totoong nakapagpatigil sa akin sa gulat dahil sa lakas nito, ito yon, ang cinnamon. Hindi yung mura at maitim na pulbos na madalas natin isaboy sa tinapay o oatmeal, kundi yung tunay na Ceylon cinnamon. Noong sinaunang panahon, bihirang-bihira ito at para lang sa mga hari. Naalala ko pa yung umagang unang beses kong naglagay ng isang kutsarita nito sa tasa. Yung amoy pa lang, mainit, matamis, at halos nakaaliw. Parang nagbalik ako sa mga alaalang malambing noong bata pa ako. Pero ang nangyari sa katawan ko sa loob ng sumunod na linggo, yun ang totoong nagpamangha sa akin. Hindi lang ako nakaramdam ng pag-angat ng enerhiya, kundi ng panloob na balanse. Nawala yung parang roller coaster na pakiramdam. Nawala yung afternoon crash at yung madalas na pagod pagkatapos kumain, unti-unting napawi.
Maraming lalaking lampas 70 ang hindi napapansin ito. Yung mabagal na dagdag ng timbang, yung pagnanasa sa matatamis, at yung foggy feeling sa utak. Hindi ito issue ng disiplina. Kadalasan, insulin resistance ang ugat. Hindi na makagamit ng katawan ng sugar ng maayos. Kapag hindi na tumutugon ang insulin, nananatiling mataas ang blood sugar, naiipon ang taba, at hindi na nakakakuha ng stabil na enerhiya ang cells. Kaya kahit kumakain ka ng tama, pagod ka pa rin, gutom ka pa rin, at parang lagi kang bigo sa resulta. Ang Ceylon Cinnamon ay tumutulong ibalik ang nawalang mekanismo. Ginagawa nitong mas sensitibo ang mga cells sa insulin, kaya nagagamit ulit ng katawan ang pagkain bilang pinagmumula ng enerhiya imbes na gawing taba. Para itong gentle reminder sa metabolismo kung paano ulit gumana ng tama. Naalala ko ang isang pasyente ko, si George, isang 68 taong retiradong bumbero. Ang sabi niya sa akin, "Doc, dati halos araw-araw akong nakakatulog sa upuan. Pero ngayon, buong umaga at gabi nasa hardin ako." Wala naman siyang ginawang radikal. Nagdadagdag lang siya ng isang kutsarita ng Ceylon Cinnamon sa umagang tsaa niya araw-araw. Pagkatapos ng isang buwan, naging steady ang blood sugar niya, nawala ang craving sa matatamis, at naging tuloy-tuloy at pantay ang enerhiya mula umaga hanggang gabi. Ito ang tahimik na galing ng cinnamon. Hindi ito agresibo, pero malalim ang epekto. Sa scientific na paliwanag, ang lihim nito ay nasa active compounds tulad ng cinnamaldehyde na nagpapataas ng insulin sensitivity at nagpapabagal ng gastric emptying pagkatapos kumain. Dahil dito, naiiwasan ang biglang taas at biglang bagsak na